bahagya. So ito, mga bossing, si Mayor Magalong, sumusugal na, mga boss. Yan ang pinakamaganda kasi maraming mga politiko ngayon, lalong-lalo na mga LGU, mga mayor, ang takot, ang mga bahagang buntot, walang mga bayag. At mga inaagyo na. Kasi kung matatandaan ninyo, si Senator Bato de la Rosa, nagsabi siya nung nakaraan na kapag ikaw, si Senator Bato de la Rosa, piyesta, mayroon daw siyang pupuntahan supposedly na piyesta. Yung mayor daw, doon sa pupuntahan niya na piyesta, tumawag sa kanya, nakikiusap. Sir, Senator, baka naman pwede. Nabalitaan ko kasi napupunta ka daw dito sa piyesta. Kasi alam ko na malapit sa iyo sa puso mo etong lugar namin. Pwede ba, sir, na Pwede ba, sir, na hindi ka na lang magpunta dito? Huwag ka na lang magpunta dito. Promise, ang suporta namin nasa iyo. Iboboto ka ng lahat ng mga tao dito. Pero pwede ba huwag ka na lang magpunta? Kasi pag nagpunta ka dito, magagalit yung administrasyon sa akin. Tapos baka mamaya kasuhan ako. Hindi ako bigyan ng budget. Kawawa naman yung mga constituents ko. May mga ganun. May mga ganun na mga mayors. Naiintindihan ni Bato de la Rosa yon dahil nga kapag ka ikaw, malapit ka sa mga Duterte, lahat ng malapit sa Duterte, pinatatrabaho ng administrasyon. Si Governor Mamba, anti-EDCA, tinrabaho. Si Mayor Rama, at saka yung isa pang mayor ng Cebu, yung mga taga Bohol. Ang dami pa. At mo si Mayor Baste, binabanat-banatan din nila. Lahat, basta ikaw ay identified as malapit sa mga Duterte, kawawa ka sa mga yan. Oy, musukera sa bukid, boss, pag may time, pag makabalik, mag-basketball, shooting na lang, di na ako pwede maglaro. Baka masira ko yung basketballan nyo eh. Baka mamaya madakdakan ko yung ring nyo, masira ko yan eh. Oo, musikero sa bukid. Si Mayor Magalong is a different breed of a general and a mayor. Paano ko nasabi? Sa kabila ng lahat ng mga mayor ay tikom ang bibig ngayon dahil sa takot sa mga demonyo sa pamahalaan, si Mayor Magalong wala siyang pakialam. Kay magalit kayo sa akin, kay anong gawin ninyo, gipitin ninyo ang Bagyo, wala akong pake, kung mananahimik tayo, nanakawan tayo. Kaya bilib na bilib ako dito kay Mayor Magalong. Bigyan natin kayo ng konting history tungkol kay Mayor General Magalong. Ito si General Magalong, mga bossing, sa rankings ng mga PNP nung panahon ni Pinoy, nandoon siya sa top 3 na mga generals na nakapila for PNP chief. For PNP chief, mga bossing, nandoon siya sa nandoon siya sa na listahan na magiging PNP chief nung panahon ni Pinoy. Nangyari yung mamasapano. Nung nangyari yung mamasapano, alam natin na ang may kasalanan niyan, 2 tao lang. Actually 3. Si Purisima, si Pinoy na namatay na, mabuti naman, at saka si Mar Rojas na putanginan niyan, walang silbi sa buhay, parang si Bongbong Marcos. Hindi ba? Ganun mga bossing, ganun ang mga kumag na mga yan. So yan ang may mga kasalanan. Eto na ngayon, nagkaroon ng investigasyon. Ibinigay kay Magalong yung investigasyon. Nag-imbestiga si Magalong ng tama. Kasi syempre, panay na ang panay na ang iwas eh. Umiiwas na si Pinoy, umiiwas na si Rojas, umiiwas na si Purisima. Ang dami ng mga lower ranking na mga officers na isinasama nila, idinadawit nila, dinidiin nila, wants to take the blame, wants to take the bullet. Ang may kasalanan naman talaga is itong presidente ng Pilipinas na nasa impyerno na. Tapos etong
si Purisima at saka itong si Mar Rojas. So ngayon, etong si Magalong, gumawa siya ng report at dun sa report na yon, ang conclusion nun, meron talagang lapses sa judgment ng administrasyon ni Pinoy, pati ni Mar Rojas, ni Purisima, at ng iba pang mga nasa PNP. Okay? So, suma total, namatay yung 44 na magigiting na mga SAF personnel, pinadala nila doon para sa pansarili nilang kagustuhan dahil may ransom, paghahati-hatian siguro nila, yung ransom nung huhulihin doon, nagkakaputukan, buhay pa yung mga pulis, hindi makaresponde yung mga kapwa nila dahil hindi nga legitimate yung operasyon. Tapos, itong militar, nag-aantay, hindi naman pwedeng kusa ng loob magpunta militar doon para sagipin ng mga yan. Kailangan ng utos ng chief executive para, respondihan nyo yung mga polis doon, binabaril-baril na sila. Bago kumilos ang mga yun. Kasi, meron talagang chain of command nga eh. So, suma total, hindi sila nagbigay ng authorization or nag-utos sa military na sagipin yung sa 44. Ayun, nangamatay. So, nangamatay yung mga pulis na yun na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga sila nabibigyan ng hustisya. Ang matindi, bini-video pa habang pinapatay sila. Habang nangingisay-ngisay yung mga pulis, bini-video pa. Tas kumalat yun sa social media. Grabe talagang trauma yung na yan. At talaga naman nakakaiyak yung nangyari dyan. Nagkaroon pa nga ng pelikula yan na ang producer ay si Attorney Topacio. Napakagaling talaga ni Topacio eh. All around eh. So eto si Magalong, noon pa walang takot ito. Nung nilabas niya yung report na yon, ang nangyari kay Magalong, early retirement. Pinag-retire nila. Pinag-retire nila ito. Hindi na to naging PNP chief. So inuna ba niya yung pangarap niya na lahat ng pulis sa buong mundo, ang gusto niyan maging chief of police ng mga planeta nila. Ito si Magalong, mayroon siyang shot at becoming a PNP chief, pero hindi niya tinarget yun. Doon siya sa tama. Alam naman niya na magkakaproblema siya sa trabaho dahil sa gagawin niya, ilalabas niyang report, pero inilabas niya pa din yung report. At ang cost nun is hindi na siya naging PNP chief, pinag-retire siya ng maaga, mga bossing. Ganyang kahayop ang mga kurap sa gobyerno. Pag gumawa ka ng tama, parurusahan ka. Silang mga gumagawa ng mali, ayun, mga nasa impyerno na. Kaya nakarma ng todo-todo yan si Bongbong Marcos. Sabi ko eh, ito ay Bongbong Marcos si Pinoy eh. Kaya ito si Bongbong Marcos, pag nakarma to, mas matindi. Mas matindi to. Baka maging estatwa to sa sobrang tamad nito ni Bongbong Marcos, walang ginagawa. Putang ina, baka magalit ang Diyos dyan. Gawing estatwa yan, yung mata na lang gumagalaw. Baka maging ganun yan. Putang ina ka, tamad ka, boom, magic, pak. Mata mo na lang gumagalaw. Lahat, hindi na nagpa-function. Tingnan ninyo, balang araw, aabutin niya ni Bongbong Marcos yung pinakamatinding karma. Akala niya, lahat ng perang nakulimbat nila sa bayang Pilipinas, kaya silang sagipin yung mga sakit na aabutin nila. Tandaan mo, BBM, putang ina mo, pa 70 ka na. Tingnan natin kung aabot ka pa ng 70 sa kahayupan mo. Baka sa sobrang dami ng pinerwisyo mo baka pag nagsabay-sabay magdasal yan, baka huling hinga mo na yan. Ayan ang pinili ang konsensya kaysa posisyon. Yun ang pinakamagaling dito kay Magalong. Kaya ngayon, kahit habang itong mga buwaka ng shit na mga hayop na mga mayor dito sa Pilipinas na mga baog, mga takot, mga walang bayag, hindi nagsasalita dahil gusto nilang maayudahan
O eto si Mayor Magalong nagsasalita at talaga namang tinutuligsa ang korupsyon sa Pilipinas. Ano pa to? Presidente to ng samahan ng mga something for good government. May ganun. Meron to kasi nakasama kami sa isang press briefing nito diyan sa may Manila Hotel naimbatahan ng Banateros kasi ang Banateros ay also a member of KSMBPI, kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Nandoon kami kami noon. We are official kami doon sa samahan na yon, sa kapisanan na yon. Umattend kami doon sa briefing. Ang galing nito. Lahat ng tanong namin tungkol sa corruption at umiikot siya sa buong Pilipinas. Nagre-recruit siya ng mga LGUs na sasama sa kanya doon sa laban sa corruption. Believe. Believe. Sabi ko sa inyo, ang ang malaking pagkakamali nito ni Magalong, magkaroon siya ng manugang na si Libayan. Kung hindi lang manugang nito si Libayan, baka maganda sana ang karir nito. Kaya lang, manugang kasi nito si Libayan. Kaya kahit papano nakakasira sa pagkatao niya yun. Pero okay na. Ito, pakinggan natin ang sasabihin ni Mayor Magalong. Siya po ang nagpakalat. Siya po ang nagsabi ng dyan sa may Congress kay Tambaluslos, pag sumama ka sa mga sorties, 777, mabibigyan ka ng sardinas. Mabibigyan ka ng 7 million AX, tupad, 7 million, akap, 7 million. Sa isang sama mo. So that's 21 million ayuda. Pagka sumama ka ng lahat ng pinupuntahan niya, tayo na yan. Mantakin mo, i-times mo kung ilang beses ka sumama, kung naging aso ka, ni Tambaluslos, ganun karami pera mo. Isinisiwalat niya ito yun. Bakit niya alam yun? Siyempre, nasa gobyerno. Hindi lang to basta-basta nasa gobyerno. Nasa intelligence community din ito dahil dating general ito. So maraming alam ito. Sabi ko nga sa inyo, ang magagaling talaga yung mga nasa local government, lalo na yung mga mayor. Spencer Lacalle. Good morning, good afternoon. Ayan. Sabi nito, totoo ba disqualify kalaban ni Tamba? By the way, good day Banateros. Mag-rewind ka na lang. Yes, totoo, disqualify. Ayaw na ni Tambaluslos may makalaban. Ito, pakinggan natin. Itong si Magalong at meron siyang bagong patotsada para sa mga nasa gobyernong mga kawatan. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, ano nangyari? Walang yan. Ngayon lang ako nag-play ng video kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi. Ano na? Pucha, pati si Magalong, ginurugol niya. Tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Again ha, ito nakaposisyon ito. Ito nasa LGU ng Baguio ito. Malayo, up north ang Baguio. Pero makikita mo, hindi siya takot. Sabi nga niya, marami silang pwedeng gawin sa akin. Paninira, politika, ganito, ganyan. Kaso, marami silang pwedeng gawin sa akin. Pero, hindi ako natatakot at hindi ako matatakot because silence is no longer an option. Chilling effect. Ganyan ang gustong gawin nila sa atin. Every time that we speak, didemanda nila tayo. They will curtail. They will try to stop you for practicing your basic human rights, which is what? It's an absolute yung pong freedom of expression. Anong una nilang ginawa?
Tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI dahil lang si Pangulong Duterte ginamit ang SMNI para i-voice out lahat ng mga nalalaman niyang kabulustugan sa gobyerno at mga scam sa gobyerno. Anong ginawa nila? Sinuspend nila. Tinanggalan nila ng prangkisa. Tapos anong sumunod? Kinulong si Ka Eric Celis nung nagtanong, is it true na ganito kalaki ang travel expense ng ating Speaker of the House? Anong nangyari? Ikinulong sila. Contempt. Ano na naman? Anong mga kasunod? Nagsalita yung mga mayor, kinasuhan. Yung mga vloggers, ipapatawag naman sa Kongreso. Dahil nga, dito sa Pilipinas, kapag critical ka, gagawin ka din nilang critical. Maswerte kung ipakulong ka lang ang masaklap, baka ipapatay ka pa. Diba, ganun ang style dito sa Pilipinas, mga bossing. Kapag nagsalita ka, pipigilan ka nila. Hindi na nga sila sport. Hindi na sila matino makipaglaban. Hindi na nila kayang hindi na ang ginawa nila sa media. Kita mo media, pare-parehas nang ibinabalita kumpara dito sa SMNI. Itong UNTV kahit papaano paminsan-minsan nagbabalita ng maayos, pero karamihan sa mga reports ng mainstream media lahat aligned sa mga proyekto ni Bongbong, sa pagpapabango ni Bongbong, sa mga ayuda ni Tambaloslos, lahat sila mga bayad na. So kapag kakampi nila, babayaran nila, kapag kalaban nila, hahayupin nila. Good morning, Joyce Life NL. Ganyan yan. Sabi ni Jojo Camleti, suspend lang ba ang franchise nyo or revoke? Ni-revoke na nila yan sa Congress. Pero kailangan pa ng Senate. Kailangan ng Senate, tapos kailangan pirmahan yun ng presidente. Ganun yun. So, it's still up to the Senate. Ang hahawak niyan sa Senado, si Robin Padilla. Kaya hindi lulusot yan. So, ngayon, itong NTC na lang ang merong indefinite. Saan ka makakita kung di ka ba naman gago, di ba? Walang kaso, tapos indefinite suspension. Kaya hindi tayo nakakapag-air sa free TV. Kaya nasa cable TV lang tayo at sa mga social media. Pero okay lang. Okay lang, kasi ang SMNI, kahit sakalin mo, ang SMNI, kahit nagipitin mo, itutuloy pa rin nila yung kanilang advokasya. Bakit ba sila nagtayo ng kanilang media organization or ng kanilang media company? Para ba kumita ng pera? Dami-dami ng pera ng KOJC. Tumutulong nga ang KOJC sa kalikasan natin nang hindi sila humihingi ng pera kahit kanino, kundi sa yaman lang ng kanilang ng kanilang simbahan Mantakin mo every weekend, buong Pilipinas, coastal cleanup, tapos tree planting. Sa buong Pilipinas, imagine, every weekend ginagawa nila yan. Wala pa silang pera ng gobyernong kinukuha. Si Pastor Apollo Kibuloy nga, pag nanalo, hindi raw siya tatanggap ng sweldo Kasi hindi ka naman nandiyan dyan para sumedot yumaman. Nandiyan ka para magtrabaho O si Pastor Apollo Kibuloy, pag yan nanalong senador, nandiyan dyan yan para magtrabaho, hindi para kumuha ng pera. Dami-dami na nilang pera Meron silang media outlet, meron silang mga negosyo, meron silang mga pagbibigay ng ayuda na hindi sila humihingi ng tulong kahit kanino, sila lang. May eskwelahan sila. 70% ng eskwelahan nila, scholar. Diba? So yun. Kailangan natin ng mga politiko na katulad ni Magalong, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy ng PDP Laban na pupunta dyan, hindi para kumuha ng pera, kundi gumawa ng magabuting bagay para sa bayang Pilipinas. Mahal ang seedlings, sabi ni Jeb Rivera. Hindi lang yung seedlings. Imaginein mo yung manpower, yung logistics. Papakainin mo lahat yan. Yang mga magtatanim, pakakainin mo yan kahit papaano. Meron kang overhead expense. Gasolina, yung mga bus na ginagamit papunta dun sa mga destinasyon.
Yung mga ginagamit dyan, mga t-shirts, basta lahat yan. Yung mga seedlings, yung mga putya yan, ginagawa nila yan behind the camera. Noon pa yan, consistent na ginagawa nila yan para sa Pilipinas. Yung mga mayor nyo, mga congressman nyo, yung mga senador nyo ngayon, linggo-linggo, ano ginagawa ng mga yan? Ang ina yan, baka panay pasyal ng mga kabit nila yan eh. Itong Esiminay, kita nyo ginagawa para sa bayan, gusto ba kumita ng mga yan? Kung may kita, syempre, maganda. Meron silang pantustos sa mga advokasya nila. Advokasya nila na nakakabuti para sa bayan. Yung ibang mga media outlet, ano ba mga advokasya niyan? Tayo na niya, pag nanghingi ng yan kapag merong sakuna nakapaskil nga dyan yung mga bank accounts nila para mag-donate kayo para sila magbigay etong KOJC, hindi, sila mismo nagbibigay sarili nilang pera. Itong SMNI. Diba? Yung SMNI, sarili nilang pera. Naglalagay ba sa SMNI na sa mga gustong mag-donate, ito po yung mga bank accounts namin? Hindi. Ako nga yung lumalapit sa akin. Sabi ko, i-message nyo na lang sila. Para kung may gusto kayong ibigay na tulong sa SMNI, makatulong sa mga advokasya nila, kayo mag-usap. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ano ang masisilip nyo sa mga malilinis na mga politiko? Katulad nito nila Magalong, kaya nyo lang silang kasuhan na mga katarantaduhan, pero hindi nyo kayang ibagsak. Sabi nga nila you can kill the messenger, but hindi nyo mapapatay yung mensahe. Diba? Diretso. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo O kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang. Yun, ang pinakamasaklap doon. Marami ang mga silent supporters. Gets nyo? Doon sa mga nagsasabing 47% supporting VP Sara's impeachment, no. Maraming mga silent supporters. Marami dyan, akala nyo pumapalakpak sa inyo, mga puki ng ina nyo. Pero lahat yan, muhing-muhi sa inyo. And when push comes to shove, wow. At pagdating sa ending, tangina nyo, ang tutulungan yan, mga Duterte pa rin. Akala nyo, tambaluslos na bibili mo ng pera yung mga yan? Yung mga mayors, akala mo nababayaran mo? Maaaring ngayon nasa kapangyarihan kayo, lulong na lulong kayo sa kapangyarihan. Akala nyo walang katapusan ang inyong karangyaan, ang inyong power, ang inyong clamor, ang inyong mga kahayupan. Akala nyo hindi matatapos. Pagdating ng 2028, putang ina nyo, tapos kayong lahat. At pag natapos kayo, umupo dyan sa gobyerno matino. Duterte, Kibuloy, puta ina, patay kayo. Patay kayo talaga. Sa liig ang mga tama nyo. Sa liig ang mga tama nyo talaga. Maniwala kayo. Lahat ng mga kaso, putang ina, hahabulin kayo lahat ng mga pinagnakawan nyo sa Pilipinas. Sa ngayon, maaaring parang bossing kayo, Diyos kayo, sa inyo nang gagaling ang pera, pero wag kayo. Pag natapos ang lahat ng ito, 2028, tapos lahat kayo. Magtago na kayo sa lahat ng mga pinagbibili nyong mga bahay sa ibang bansa. Dahil dito sa Pilipinas, sigurado ako tutugising kayo ng mamamayang Pilipino. Ayan diretso. Muna.
Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. So, style mo Gatchalian. Ang ina. Ang daming mga... Puta, papayag ba yung mga politiko dyan? Papayag ba sila? Kaya nga nila ipinasayang batas na yan eh. Kaya nga nila isinabatas yung pagbibigay ng ayuda na yan. Kaya nga nila pinagkakaltasan lahat ng mga importanteng ahensya ng gobyerno para ilagay yung pera eh. Sa mga ayudahan na yan eh. Para kumita sila dyan at the same time mag-benefit sila dyan eh. Sinong lokohin mo? Ilan to? Lulukohin mo pa yung mga Pilipino. Sabihin mo pa na ganito, na ganyan. Ulol! Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government official. Oh, may bagong estilo kasi sabi ni Gatchalian, hindi daw pwedeng sumama sa pagbibigay ng ayuda ang mga government officials. Puta, lagi mo naman nakikita dyan si Amy Marcos, si Ontiveros, itong mga congressman na nakalabas yung mga ngalangala dahil sa mga perang tinatamasa nila pag sumama sila dyan sa mga ayudahan. Mantakin mo nung nasa KOJC kami, may bagyo sa Maynila. May bagyo sa Maynila, tapos ang ayudahan nasa Davao. Daan-daan sila dun. Daan-daan na mga congressman ang nasa Davao magbigay ng ayuda. Pucha yan, napatalsik kami sa hotel. Dahil yung room namin gagamitin ng congressman, putang inanasa ng ano dyan. Diba? Walang Jew talaga oh. Alam mo ba, meron na naman bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung kan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD. Kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, tingnan sinagot mo. ni Mayor Benjamin Magalong ang So, pahad. ultimong DSWD. Ganun ang instruction. Punta kayo doon para nandun yung pera ni congressman. So even, sinasabi dito ni Magalong na even the DSWD is reiterating to the people na bibigyan nila that this money came from this congressman. Which is maling-mali. Pera ng taong bayan yan. Ayag ni Congressman Salceda hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Alam niya. Kaya lang, syempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Great. Tsaka hindi naman sa hindi niya inamin Magalong. Sabi ko nga sa iyo yung interview nga kay Salceda, binisto niya pa nga doon si Tambaloslos eh. Binisto niya pa nga na hindi akin, wala akong pera doon. Si Tambaloslos, pera niya yun. Imagine mo, pera ni Tambaloslos, wala naman talaga dapat pera si Tambaloslos. Oh, at saka hindi inamin hindi sinabi, hindi dininay ni Salceda yung 777. Ang sabi niya, hindi ko alam. Hindi denial yun, yung hindi niya alam. Oo. Nag-plead siya ng fifth. Oo, yung hindi siya nagsabi kung ano yung kung ano yung laman ng puso niya. Oo, parang sabi niya, I invoke my right to self-incrimination. Parang ganon. Hindi niya kinonfirm at hindi rin niya dininay. He just said, I don't know. I cannot confirm nor deny. I'll just say, I don't know. Wala akong alam. Tulog ako nun. Oo, ganun siya. Oo, ganun yung kay Salceda. So, Salceda didn't deny it. He just said, I don't know. Dr. Lero, UNTV. Ayan. So, ganyan kagaling si Magalong. And I hope na
Kasi kasama natin si Magalong ngayon sa paglaban, pagtuligsa, pag-question sa mga katiwalian sa gobyerno ngayon. Sana pag may nangyari kay Magalong, samahan din natin siya sa kanyang laban dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa katotohanan. Oy, Banat Pai! Live ulit, di ba? Wala na tayong Hindi ako nakapag-topic kasi kagabi. Sayang naman itong mga topic na to kung di ko ma-discuss. Kaya live ulit. At saka hindi ka nagla-live, kaya ako na lang magla-live. Sabi ko sa kanila, Banat Pai, kaya hindi ka nagla-live kasi hindi man sila nagpapakulay. Oo, hindi ba? Kaya, ayun busy pa naman si Banat Pai. Gising ka na? Magmumotor ba tayo? Kasi magmumotor na tayo, tapusin ko na to. Hindi, binabalita ko lang din tong, binabalita ko lang din tong tatay ni Ay, si Anharot na buhay. 2 araw ka nang hindi nagko-comment dito. 2 araw ka nang hindi nagko-comment, nag-message yan si Banat Pai, nabuhay ka. I-block kaya kita. Ang dilim-dilim sa Pilipinas, Banat Pai. Tanong kasi sila ng tanong sa akin. Sabi nila, Boss Dada, si Banat Pai hindi na magla-live. Sabi ko, ba't nagpapakulay ba kayo? Kung hindi kayo nagpapakulay, hindi na magla-live yun. Nakakapagod mag-live, bising tao yun.